Lola, may nambabato sa bubong natin. Ano? Loling! Ayaw mo makinig sa pakiusap namin na umalis kayo rito sa lupang ito. Kung ganon, gagawin namin kung anong nararapat sa salot na katulad ninyo! Si Domeng. Ayaw niya tayong tigilan. Saan po kayo pupunta? Delikado, Lola. Baka kung anong gawin sa inyo. Hindi ako natatakot, Apo. Huwag ka lang nilang idamay. Bukas, bago sumikat ang araw, kapag nandito pa rin kayo, tutupukin namin ng apoy ang bahay ninyo. Kasama kayong masusunog! Domeng! Ah, Hanggang saan ka dadalhin ang kademonyuhan mo? Gagawin mo ang lahat. Siniraan niyo ang pagkatao ko para maangkin niyo ang aking lupa. Sarili kong lupa ang kinatitirikan ng bahay ko. Hindi kami aalis sa lugar na to. tapos na ang oras ng iyong pagbabalat kayo, Loling! May oras ka pa para magbago ng isip! Binabalaan ka namin! Lisanin mo ang lugar na ito! Tandaan mo, Loling! Bago sumikat ang araw! Lola, hindi marunong magbiro si Mang Domeng. Susunugin niya ang bahay natin. Tama bang umalis tayo, Apo? Dito lumaki at nabuhay ang ating mga ninuno. Ikaw ang kahuli-hulihang binhi ng ating angkan. Kapag wala na ako, sa'yo mapupunta ang malawak na lupain at ang bahay na to. Lola, hindi mahalaga sa akin ang yaman at mga ari-arian. Mas mahalaga ang buhay niyo. Pakiusap, Lola. Umalis na tayo sa lugar na to. Welcome back sa ating channel. Para sa lahat ng mga mahilig sa kwentong aswang at kababalagan, huwag nating kalilimutan mag-subscribe sa ating channel. Lahat ng aming ilalahad mula mismo sa ating mga letter sender na hanggang ngayon nanginginig pa rin sa takot kapag naaalala nila ang kanilang nakaraan. Kwentong kilabot at katatakutan. Narito na ang ating tula sa araw na ito. Si Lola Loling, may-ari ng malawak na lupain sa lugar na yon, marami ang nagnanais na maangkin dahil iniisip nila na matanda na ito at wala ng kakayahan para pagyamanin ang mga ari-ariang maiiwan dito. Nabubuhay ang mga tao sa pananim kaya pinupunterian nila ang lupang sakop ng matanda upang makahanap ng kakampi. Ipinagalat ni Domeng na ang matanda ay angkan ng mga mangkukulam at aswang. Mula noon, hindi natahimik ang maglola. Limitado na ang kanilang paglalabas dahil kinukutya sila at pinalalayas. Si Domeng ang pinakamatapang sa lugar na yon at sa takot na mapahamak ang apo, walang nagawa ang matanda kundi isuko ang mga umaangkin sa lupa at bahay. Bago pa sumikat ang araw, sinimulan na ni Lola Loling at Ami ang paglalakbay. Nakarating sila sa isang liblib na baryo. Bakit narito pa kayo sa kalye? Magsiuwi na kayo! Lolo, matigas ang ulo ng mga batang yan. Walang pakialam sa kanila mga magulang nila. Tingnan mo ang gagawin ko. Tingnan ko lang kung hindi magsitakbuhan ang mga batang yan. Lolo, bawal manakit ng bata. Mababaw si kanyan. Tarantadong batang ito. Kalaba ko na nakit ng bata. Manood ka. Nandiyan na, mga aswang! Aswang! Tukbo tayo! Tukbo! Nangagain ang bata, mga aswang! Magsuwi tayo! Magsuwi na kayo! Kung ayaw nyo kainin kayo ng aswang! Tara! Tuloy na tayo! Tuloy tayo! Nyo! Ang galing nyo, Lolo. Nagsipagtakbuhan ng mga batang makukulit. Takot sa aswang ang mga bata.
Pero ang mga matatanda, kahit nasa harapan nila ang aswang. Ah, Lolo? Bakit po kayo natigilan? May nakapasok na aswang. Ho! Nasaan ho? Saan pumasok? Shh! Huwag mo lalakasan ang boses mo. Maririnig ka niya. Lolo naman, di na ako bata para takutin nyo sa mga aswang-aswang na yan. Pagbilang ko ng 3, sabay tayong tatakbo. Walang maiiwan. Lalo't walang magpapaiwan. Ho? Bakit tayo tatakbo? Isa, Bakit nga tayo tatakbo, Lolo? huwag kang lilingon, Abel. Sa likuran natin, may aswang. 2. May aswang? Ah! Damo ka, Abel! Iliwanan mo ako rito! Ah! Sa bari kung saan ang mga tao ay naniniwala sa aswang dahil ito ang laging naririnig sa mismong bibig ng mga nakatatanda sa kanilang lugar at marami ang mga insidente na hindi kayang ipaliwanag at hindi kayang gawin ng isang normal na tao. Si Lolo Ingoy, ang buong tanging ginagawang pananakot ang aswang sa mga kabataan. Sinasabing sa amoy pa lamang ng matanday makikilala niya na ang aswang. Sa lugar na ito, napunta ang maglolang Ami at Lola Loleng. Naghahanap sila ng matitirhan. Sandali lang, Apo. Umupo muna tayo sandali. Sige Lola, hihingi ako ng tubig. Dito muna po kayo. Apo, baka may pera pa tayo dyan. Bumili ka kahit isang tinapay. Paghatian natin, malagyan lamang kahit konting pagkain na sikmura. Sige po Lola, huwag po kayong aalis dito ha. Tama po. Bilisan mo, Apo. Kanina pa nanunuyo ang aking lalamunan sa haba ng nilakad natin. Opo Lola. Wow! Ang ganda. Kailan ko nakakita ng babaeng kasing puti at kasing ganda niya. Shh! Hoy! Saan ka pupunta? Nakita niyo ba yung lolo? Ang lakas ng dating. Nakakabigani. Huwag kang OA, Abel. Init lang ng katawan yan. Ilang araw ka na kasing hindi naliligo. Lolo naman, hina-hina naman po sa pagsasalita. Nakakaya may makaririnig sa inyo. Naiiya ka sa ibang tao, pero sa sarili mo hindi. Sandali lang, Lolo. Huwag kayong susunod sa akin, ha? Sandali lang po ako. Abel! Hoy! Hoy! Nako. Umiral na naman ang pagkapalikero mo. Bumalik ka rito! Abel! Narinig ni Avel ang usapan ng 2 lalaki. Tumabi siya at nagkubli upang makaiwas. Sa una pa lang ay pansin niya na may sumusunod sa kanya. Ngumiti ito sa kanya ng kanyang lingunin. Ayaw nitong makipagkilala sa kahit na sino ng basta-basta na lamang sa lalaki. Ipinagpatuloy ni Ami ang pagtatanong sa bawat bahay na nadadaanan kung may bahay bang marerentahan. Iling ang sagot ng karamihan, samantalang ang iba naman ay susukatin muna mula ulo hanggang paa bago siya sinagot at walang nagpaparenta sa taong dayo. Bigo siyang bumalik sa lugar na pinag-iwanan niya kay Lola Loleng. Ano, Apo? May nahanap ka na bang masisilungan natin? Wala po. Madilim na Lola. Dito na po tayo magpalipas ng gabi. Ay, hindi natin kabisado ang lugar na ito. Baka delikado, Apo. Makikiusap ako. Sana may matuluyan tayo. Kahit ngayong gabi lang. Halos po lahat ng bahay dito. Napakiusapan ko na Lola. Wala pong gustong magpatuloy sa atin. Ay, kasalanan ko, Apo. Bakit nagkaganitong kalagayan natin? Lola, tapos na po iyon. Kalimutan niyo na ang nangyari. Huwag niyo pong sisihin ang inyong sarili. Hindi tayo palalayasin sa tinitirhan natin kung hindi sana ako. Lola, Pero kahit sa tayong lugar mapadpad,
Kahit saan tayo makarating, magkasama tayo, hindi ba, Apo? Opo, at yun ang importante, Lola, na magkasama tayo. Hindi kayo taga rito? Ha? Ha? Dayo din ako sa lugar na to, pero mahigit 1 buwan na ako dito. Pero hanggang ngayon, dayo pa rin ang turing nila sa akin. Ako nga pala si Vivian. Ako naman si Loleng. At ito naman, ang aking apo, si Ami. Noon hong unang napadpad ako sa lugar na to, may isang pamilyang tumulong sa akin. Pinatuloy nila ako hanggang sa makahanap ako ng sariling matitirhan. Gusto nyo ng mapagpapalipasan ng gabi? Oo sana. Sinubukan kong makiusap sa mga bahay-bahay pero walang gustong magpatuloy sa amin ng lola. Tahimik ang lugar nito. Kaya nga, dito ko napiling tumira. Hindi kami basta magtao. Naghahanap lang kami ng masisilungan. Kung hindi sa aking apo, kaya kong matulog sa mahabang upuan. May kwento po kasi ang mga tao dito nung unang panahon. Pero hindi ako taga rito, kaya hindi ako natatakot. Kaya ako na po ang magpapatuloy sa inyo. Totoo ba, Ineng? Opo, Lola. Malapit lang po dito bahay ko. Hali kayo, sumama kayo sa akin. Agad na pumayag ang maglola Loleng at Ami sa magandang iniaalok sa kanila ng babae. Habang naglalakad, may mga matang nakasunod sa kanila. Napansin ni Vivian si Avel, nakangiti habang nakasunod sa kanila. Kilala niya ang binata. Sa lahat ng naninirahan sa baryo, listo ang kanyang mga mata at isip sa kilos ni Avel. Agad na iniiwas niya ng daan sina Lola Loleng at Ami. Sandali lang na nalingat si Avel nang habulin siya ni Lolo Ingoy dahil niyaya na siya nitong umuwi. Napahinto siya sa paglalakad. Bigla siya nawala. Ay, masama na naman ang pakiramdam ko. Lolo, saan na kaya siya nagpunta? Kayo kasi tawag kayo ng tawag. Ayun, nawala na. Magdidilim na. Umuwi na tayo. Ano kung magdidilim na? Takot ba kayong maambunan? Kayo kasi sunod kayo ng sunod sa akin eh. Mauna na kayong umuwi. Tadong ito. Aray ko po. Lo, wag naman po kayong mambabatok. Mabuti na lang, wala ibang tao rito. Kung wala na, wag mo lang hanapin. Isa lang ang ibig sabihin nun. Nakita niya na ako. Tapos nagagandang lalaki siya sa akin. Tapos biglang nagtago dahil nahihiya. Anong ibig sabihin nun, Lolo? Hoy! O siya, sige na. Naunawaan ko na kung bakit ganyan ka kung mag-isip, Apo. Baliktad ka kasi ng ipanganak ng nanay mo. Baka baliktad din ang utak mo kung mag-isip. Magandang lalaki ka nga, pero hambog ka. Halika na, baka kung maamoy pa tayo ng aswang. Sa tandaan niyong yan, nagpapaniwala kayo sa aswang? Muwi na nga lang tayo. Nanghihinayang si Avella. Kakaiba ang dating sa kanya ng babaeng nakita niya kanina. Dayo nga ito pero mukhang kilala ni Vivian. Kilala niya si Vivian dahil ito ang kauna-unahang dayong napadpad sa kanilang lugar. Hindi pala kaibigan, kaya maging siya man ay malayo ang loob sa babae. Ni hindi niya alam kung saan ito nakatira. Samantala, sina Agnes at Lola Loleng walang tigil sa pasasalamat sa kumupkup sa kanila, pero hindi sila makapaniwala sa lakas ng loob nito. Matagal ka na palang naninirahan dito. Dito ka nakatira? Mag-isa ka lang? Oo. Pasensya na po kayo kung walang kayo sa loob ng bahay ko. Hindi kasi ako naglalagay dito eh. Nasa bayan ng trabaho ko. Umuwi ako dito para matulog. Kaya hindi ko naaayos eh. Ineng, hindi mahalaga kung ano itsura ng tirahan. Kundi,
kung sinong naninirahan dito, isang malaking bagay na nagtiwala ka. At patuloyin kami dito. Ginagawa ko lang po sa iba ang kabutihang binigay sa akin ng pamilyang kumalinga sa akin, Lola. Kumain na po ba kayo? Anong gusto nyo? Kumain na po kami ni Lola. Kanina dun sa tindahan eh. Tsaka busog pa po kami. Huwag ka na mag-abala sa amin, Ate Vivian. Ha? Tinawag mo akong ate? Opo. Tawag ko po yun sa mas nakakatanda sa akin. Alam kong hindi pa kayo kumakain ng maayos. Lalabas lang ako sandali Baka may tindahan pang bukas. Bibili ako ng bigas at saka ulam. Nako, ay wag na, Indeng. Ay, wag na po kayo mahiya, Lola. Masaya po ako dahil ako ang una nakakita sa inyo. Sumama po kayo sa akin. First time ko pong may makasama dito. Magpahinga muna kayo. Maghahanap ako ng makakain natin. Kakaibang saya ang dulot ng maglola sa buhay ni Vivian. Hindi siya nagkamali nang patirahin ito sa bahay niya. Bumili siya ng pagkain at iba pang kailangan sa mga bisita. Matagal niya nang hinihintay ang pagkakataon na yun na may taong makasama at maituring na pamilya. Samantalang, mabilis na kumalat ang tungkol sa pagdating ng mga dayo. Siyang-siya si Avel dahil may nakapagbalita sa kanya kung saan ito nanunuluyan. Nakatakbo pa ang binata pabalik sa kubo. Agad na ginising ang natutulog pang matanda. Lolo! Lolo! Oy! Asan? Asan ang sunog? Kanino bahay ang nasusunog? Nahanap ko na po yung babaeng nakita ko kagabi. Alam ko na po kung saan siya nakatira. Tamuho ka. Ang babae pa rin yun ang iniisip mo. Tigilan mo na yan, Avel. Ikasarap ng aking tulog ay akala ko pa naman may nasusunog ng bahay. Siya po ang dahilan. Kaya hindi ako makatulog kagabi, Lolo. Kailangan makilala ko siya ng personal. Lolo Ingoy, magkakaroon ka na ng apo sa babae. Masyado ka talagang padalos-dalos pagdating sa babae. Hindi po ba nga siya nakikilala eh? Kaya nga ho pupuntahan ko siya at kikilalanin. Huwag ka na lang masyadong umasa dahil hindi lahat ng babae ay maaring magkagusto sa'yo. Magkakagusto siya sa akin, Lolo. Sigurado ako. May tigas ng ulo mo. Uunahin mo muna ang almusal natin bago yung kalokohan mo. Pagtimpla mo ako ng salabat. Opo. Opo, Lolo. Kakaiba ang sigla ng kanyang apo. Matamang tininan siya ni Lolo Ingoy. Parang ngayon lamang ito nagbibinata. Ngayong marami ng babae ang nagdaan sa buhay nito. Yun nga lang ay hindi naman nagtatagal ang relasyon niya sa mga naging kasintahan. Kung gaano kasiya si Avel sa bago nitong babaeng nagugustuhan, ay siya namang pagkabalisa ni Lolo Ingoy. Pakiramdam ng matanda. Palapit ng palapit ang kampo ng kadiliman sa kanya. Samantala, abala si Vivian sa pag-aasikaso sa maglola. Nais nitong maging maayos ang lahat. Lalo na sa pagkain, halos ayaw nitong pumasok sa trabaho. Lola, pupunta po ako ng bayan ha. Nakahanda na po ang almusal ninyo sa mesa. Nandiyan na rin po yung bigas at saka ulam ninyo mamayang tanghali. Kayo na pong bahala magluto. Nako, Edeng, wag na. Mag-aayos lang kami ng gamit. At saka, aalis na din kami. Ano po? Saan po kayo pupunta? Ay, bahala na ang Diyos, sabing maglola Ining. Naghahanap kasi kami ng matitirhan po ni Lola. Pero walang paupahan sa lugar na ito. Kaya susubukan po namin maghanap sa kabilang baryo. Bakit pa kayo aalis? Kung walang kasiguraduhan ang pupuntahan ninyo. Bakit hindi na lang kayo tumira dito sa akin? Paano ka, Ineng? Lola, nabanggit ko po sa inyo na masaya ako dahil may kasama na ako dito sa bahay. Ayaw niyo ho ba dito sa tirahan ko?
Nakakahiya po kasi sa'yo, Ate Vivian. Wala kayong babayarang upa. Libre kayo sa pagkain ninyo. May trabaho ako. Kayang-kaya ng sweldo ko ang gastusin natin dito sa bahay. Lola, Eh, hindi kami magiging pabigat sa inyo, Ineng. Pareho kami masipag ng apo ko. Tutulong kami sa iyo. opo, maghahanap din ako ng trabaho, Ate Vivian. Ibig kong sabihin, pumapayag na po kayo na dito tumira? Sino naman kami para tumanggi? Salamat, Ineng. Hulog ka ng langit sa amin ng apo ko. Kayo po ang regalo sa akin ng Diyos, Lola. Sige po, aalis na ako. Kayo na pong bahala dito, ha? Sige na po, alis na ako. Pagkatapos kumain ng almusal, sinimula na ni Ami ang paglilinis sa buong sulok ng bahay. Maalikabok at maraming kalata na lumang gamit. Habang abala ang maglola, narinig nila ang mga batang naglalaro sa labas. Huminto si Lola Loleng sa kanyang ginagawa. Sumilip ito sa labas. Gumaan ang kanyang pakiramdam sa tuwing nakaririnig siya ng masayang nagtatawanan. Maliksing naglalaro ang mga bata. Gusto niyang lumabas at makipaglaro sa mga ito. Ngunit pinigilan siya ni Ami, kaya tumulong uli siya sa pag-aayos ng bahay. Pambihirang babae yon. Kababaeng tao. Pero ganito kadumi ang tirahan. Walang gamit ang tirahan. Kahit talagyan ng pinggan at kutsara, wala. Umuwi lang daw po kasi siya, Lola, dito para matulog. Ang ibig pong sabihin, mas mahaba ang oras niya sa trabaho kaysa dito sa bahay. Ay, apo. Linisin natin lahat ng sulok ng bahay na to. Ayusin natin ang kanyang higaan. Tingnan mo naman ang hitsura. Ay, pagandahin natin ang bahay ni Bibian. Sa paraang ito lamang, makabawi tayo sa kanya. Opo, Lola. Pero wag na po kayong tumulong. Kayang-kaya ko na pong tapusin ng mga natitirang linisin dito. Apo, sa tingin mo, tatagal tayo sa lugar na to? Lola, Ayoko nang bumalik sa kalye, apo. Magpalaboy-laboy. Hay, hinahanap ko na ang dating buhay natin, apo. Ano kaya kung sakaling bumalik tayo? ayoko, Lola. Hindi na tayo babalik sa lugar na yon. Hindi po ako susuko na maghanap ng permanente nating matitirhan. Sa bagay, apo. Pero, bakit pa tayo maghahanap? Sa palagay ko totoo ang sinabi ni Bibian na naghahanap siya ng kasama dito sa bahay niya. Pero, hanggang kailan, apo? Hanggang kailan? Pagdating ni Viviana, kinagabihan, nanibago ito sa bahay na naratnan. Tuwang-tuwa siya kina Lola Loleng at Ami. Maaliwalas ang paligid at nasa tamang pwesto ang iilang gamit. Sa tulong ni Viviana, nakapasok ng trabaho si Ami dahil parang laging naiiwang mag-isa ang matanda sa bahay. Dahil walang mautusan ay mismong siya na ang pumunta sa tindahan para mamili. Nais din ng matanda na marami pa siyang makilalang mga taga roon at magkaroon ng maraming kaibigan. Pabili nga ng isang supot ng tinapay. Ikaw yung nakita ko kagabi. Ikaw nga yun. Ano? Nagkita tayo? Aba, kailan? Kung nandito ka para guluhin ang pamilya namin, mas mabuting umalis ka na. Lisanin mo na ang lugar namin. Ano ikaw mo? Huwag ka lang magmaang-maangan, tanda. Naaamoy kita. Huwag mong bulabugin ang mga naninirahan dito. Binabalaan kita. Unggoy! Aray ko! Feeling close kang matanda ka? Wagas, kung makatawag ng tanda. Tingin mo sa sarili mo, teenager.
Matapang ka ha. Subukan mong duru-duruin ako. Kakainin ko yung hingtuturo mo! Narinig niyo mga kasama, mga kapitbahay. Narinig mo ang sinabi na matandang ito. Ikaw ngang malapit sa matandang yan. Hindi mo marinig. Kami pa kayang nasa malayo. Kakainin niya ang hintuturo ko. Sinasabi ko na nga ba, kailanman, hindi pa ako sumemplang sa aking pangamoy. Amoy na amoy kitang matanda ka. Che! Layuan ninyo ang matanda yan. Makinig kayong lahat sa akin. Umiwas kayo sa matandang yan. Biglang nawala ang matanda. Totoo nga, isa nga siyang aswang. Nang mga oras na iyon ay kararating lamang ni Ami galing sa trabaho. Nakita niya ang kanyang lola Loleng na nagmamadaling naglakad pa uwi. Nag-aalalang sinalubong niya ito. Kung lalabas man ang lola ay siguradong may gusto itong bilhin sa tindahan, pero nakita niyang walang bitbit ito. Habang papalapit siya narinig pa niya ang mga kantsawan na galing sa mga nakatambay sa tindahan. Lola, ano yung maingay sa tindahan? Niloloko po ba nila kayo? Ay, iyong matanda, apo. Hindi ko namang kilala eh. Abay, pinahiya ako. Ano ho? Anong karapatan niya para gawin yun sa inyo? Sandaling lang nga ho. Ay, wag na, apo, wag na. Kaya nga umalis na ako eh. Kasi, napokpok ko yun sa ulong matandang yon. Ano ho? Naku Lola, wala pa tayong 1 linggo dito. May nakaaway na kayo. Mali nga ang ginawa ko, pero... hindi ko gustong tawag sa akin. Di sana ho. Nagpakilala po kayo. Sinabi niyo ang pangalan niyo. Basta na lang siyang sumulpot at dinuro-duro ako. Bastos na matandang yon. Dapat pala, hindi ko lang siya pinukpok. Dapat, sinipa ko siya sa balls niya. Ay naku Lola, lalo pong mali yun. Hayaan niyo na Lola. Magtatanong ako sa tindahan kung sino yung matandang bumastos sa inyo. Ay, wag na apo, wag na. At umiwas ka sa maraming tao, lalo na sa mga taong katulad nila. Lola? Naaamoy niya raw ako. At tinawag niya akong aswang. Ano? Nakaramdam ng awa si Ami sa kanyang lola. Iilang lugar na ba ang kanilang napuntahan? Lagi itong tampulan ng tukso. Oo nga, mas matandang tingnan. Kesa sa mga tunay nitong edad, kulubot ang balat at ang mukha nito. Maitim at mapula ang balat. Yun ay dahil sa lumaki ito na tanging pagtatanim lamang ang inatupag. Mula noon, ayaw nang lumabas ni Lola Loleng. Nakiusap ito sa apo bago pumasok sa trabaho'y iwanan siya ng tinapay. Yun nga lang ang paboritong kainin ng matanda sa maghapon. Sa bintana, nakaupo lamang si Lola Loleng. Hinihintay ang pag-uwi ng dalawa. Kahit paano'y nalilibang siya sa mga batang naglalaro sa labas. Nakasanayan na rin ng mga bata na may matandang nanunood sa kanila. Nginingitian nila ito at kinakawayan. Naiinganyo si Lola Loleng na lumabas. Yehey! Laro tayo! Oy, kayo! Tandaan sa paglalaro mga bata. Baka madapa kayo. Masusugatan kayo niyan. Hayaan niyo apo. Kapag may pera na ang lola loling ninyo, ibibili ko kayo ng candy at lollipop. Yay! Ay, talaga po! Lola! Basta magpapakabait kayo. Mapagkunwari, kinukuha ang loob ng mga walang buwang na bata. Pagkatapos ay bibiktimahin, hindi ka magtatagumpay. Pipigilan kita sa masama mong binabalak. Uy, nadapa ka! Yan na nga bang sinasabi ko eh. Halika apo. May sugat ka. Teka ha. Gagamutin ang lola. Halika dito. Huwag kayong lumapit sa matandang yan. Lumayo kayo. Magsiuwi na kayo sa mga magulang nyo. Ikaw na namang matanda ka?
Kung ang mga bata'y maluloko mo, ako hindi. Ilantad mo ang iyong tunay na anyo. Hubarin mo ang katawang lupa mo! Matanda ka na! Manyakis ka pa! Aray! Siguro, may gusto ka sa akin, ano? Sinusundan mo ko kahit saan ako magpunta. In your dream, hatid mo ay panganib sa mga bata. Dumayo ka sa lugar na ito para magasik ng lagim. Adik kang matanda ka. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Isa kang matandang aswang! Nakakatakot! Ha! Ngayon ay bistado ka na ng mga bata. Hindi mo na sila malalansi pa. Wala ni isa man sa mga bata ang lalapit sa'yo! Kawawa kang matanda ka. Mamamatay ka kasama ng iyong kasalanan. Ikaw ang may dalang panganib sa kaisipan ng mga kabataan sa lugar na ito. Masama kang impluwensya! Pwe! Malungkot na bumalik sa loob ng bahay si Lola Loleng. Matalim na tinitingnan ang matandang si Ingoy. Paano nito nasabing isa siyang aswang? Matamlay ang matanda nang dinatna ni na Ami at Vivian. Bumalik lamang ang sigla nito nang makitang may pasalubong sa kanya ang dalawa. Agad na nakalimutan ni Lola Loleng ang nangyari. Mababaw na kaligayahan ang kanyang naramdaman at mandali lamang itong mapasaya. Samantala, naglalakad si Avel nang bigla itong matigilan sa kanyang nakita. Ang babaeng naglalakad sa kanyang unahan ay ilang araw niya nang hinahanap. Mabilis siyang naglakad at sinabayan si Ami. Miss? Miss? Sino? Ako bang tinatawag mo? Sa wakas, nahanap din kita. Dayo ka dito, no? Lihiti mo akong taga rito. Gusto kong i-welcome ang mga dayong katulad mo sa baryo namin. Ako nga pala si Avel. Avil? Ako naman si Ami. Avel. Ami. Magkatunog. Parang pinagtagpo ng tadhana. Naniniwala ka ba sa tadhana? Hindi. Ako oo. Hayaan mong ipaunawa ko sa'yo ang nais iparating ng tadhana sa atin. Hindi na kailangan. Sige, hinihintay na ako ng lola ko sa amin. Ihatid na kita. Alam ko kung kanino kang bahay nakatira. Pwede kitang ihatid. Wag na. Malapit na rin ang bahay ni Ate Vivian. Kamag-anak kayo ni Vivian? Hindi. Nakilala namin siya nang unang dumating kami ni Lola dito. Nang malaman niyang naghahanap kami ng masisilungan, niyaya niya kami sa bahay niya. Masisilungan? Bakit? Wala ba kayong sariling tahanan ng lola mo? Meron. Malayo dito. At hindi na kami pwedeng bumalik doon. Kaya naghahanap kami ng lugar na pwede naming tirhan ni Lola. Kung ganun, aalis din kayo? Bahala na kung anong plano ng Diyos para sa amin. Tutulungan ko kayo na makahanap ng bakandang bahay o kaya paupahan. Alam mo, maganda dito sa baryo namin. Tahimik, tsaka sagana sa mga pananim. Medyo may kalayuan sa palengke dito sa amin pero maraming tindahan na pwedeng pagbilhan. Salamat, Avil. Pero pumayag naman si Ate Vivian na pwede kaming tumira sa kanyang matagal. Kaya baka magtatagal din kami dito. Magtatagal kayo? Maganda kung dito na kayo tumira habang buhay. Sana nga. Sige, mauuna na ako. Hinihintay na ako ng aking lola. Sasabay na ako sa paglalakad mo. Iatid na kita hanggang sa bahay niyo. Ikaw ang bahala. Mukhang mabait naman si Avel. Nakilala ni Avel ang matandang sinasabi ng kanyang lolo na aswang. Hindi nagpahalata si Avel na may kaba sa kanyang dibdib.
Sa itsura pa lamang ng matanda ay talagang kaduda-duda. Pero nanaig ang bilis ng pintig ng kanyang puso para sa apo nitong si Ami. Pagkatapos nito, umuwi na si Abel. Ayaw ng kanyang lolo na inaabot siya ng dilim sa daan. Sa kailaliman ng gabi, narinig ni Ami na muling binabagabag ang kanyang lola-loleng ng masamang panaginip. Totoo ang nangyayari, pero dahil sa matinding trauma, pumapasok ito hanggang sa pagtulog ng matanda. Nagpupumiglas ito at kailangan niyang hawakan sa dalawang braso ang lola para hindi ito mahulog sa katring hinihigaan. Tama na. Mananagot kayo sa ginawa niyo sa akin. Babalikan ko kayo! Lola! Lola, gising! Apo, umalis na tayo sa lugar na ito. Kailangan nating makalayo. Ayokong tumira kasama mga taong yun. Umalis na tayo dito. Lola, nananaginip po kayo. Nasa ibang lugar na tayo. Malayo na po sa mga taong nagpalaya sa atin. Natakasan natin sila. Pero ayaw nilang umalis sa isip ko. Hindi ko magawang kalimutan ang ginawa nila sa akin. Lola, uminom po kayo ng tubig para po ma-relax kayo. Maraming salamat, Ideng. Ami, madalas bang mangyari to kay Lola? Ate Vivian, nananaginip po siya kapag may pangyayaring nagpapaalala sa kanya sa nakaraan. Kaya minsan, naisip ko, mas nakakabuti kay Lola ang huwag kaming manatili sa isang lugar. Pero ganito na lang ba? Habang buhay kaming maglalakad, hihinto sa lugar kung saan kami aabutin ng gabi. Ang dapat kay Lola ay tumira sa tahimik na lugar. Nakakalungkot, Ineng. Sa panahon ngayon, wala nang tahimik na lugar. Kung bakit sa mundong ito, may mga taong hindi matahimik hanggat hindi makapanakit. Ang lola, parang ang laki ng hinanakit sa mundo. Sa edad niyong yan, dapat masaya kayo. Paano kung ayaw ng mundo na maging masaya ako? Kahit saan ako magpunta, sinusundan ako ng bangungot sa buhay ko. Gusto ko man na manatili sa isang lugar. Pero ayaw akong tantanan ng sumpa. Pati ang aking apo ay nadadamay. Lola, ngayong nandito na po ako. Dito sa lugar na ito. At kasama niyo ako. Hindi na kayo masusundan ng sumpang nakaraan, Lola. Kalimutan niyo na po yung mga nangyari noon. Lagi kong sinasabi yan kay Lola. Ayaw makinig sa akin. Hindi niya nakakalimutan ang ginawa sa amin ni Mang Doming. Dahil hindi ganon kadaling makalimot, Ami. Maraming Doming sa mundo. Hayaan natin si Lola na hilumin ang sarili niyang sugat. Tulungan na lang natin siya. Salamat, Ineng. Mula nang kinupkup mo kami dito ni Ami, nakilala ka namin ng gusto. Masaya ako dahil biglang nagkaroon ako ng isa pang apo. At para mas maging masaya po kay Lola, isasama kita at si Ami. Day off ko po, kaya mamamasyal po tayo sa bayan. Buong maghapon na nasa bayan ang tatlong babae. Bumili ng mga gamit sa bahay, mga bagong damit at tuloy na malengke. Nagkaroon ng dahilan na mabuhay ng normal si Vivian sa pagdating na maglola sa bahay niya. Kumakain sa labas at namamasyal sa buong kabahayan. Hindi maalis ang ngiti sa labi ni Lola Loleng. Sandaling nakalimutan ang ginagawang pangungutya sa kanya ng ibang tao. Gabi na nang sila ay makauwi. Walang pagod,
na nararamdaman. Nag-ayos pa ng mga pinamili sina Vivian at Ami. Nang mapansin ni Ami na wala sa loob ng bahay ang kanyang Lola Loleng. Lola, nandito po pala kayo sa labas. Ay, kabilugan ng buwan. Maliwanag ang gabi, Apo. Lola, Noong kabataan ko, napakasaya ko sa tuwing kabilugan ng buwan. Lumalabas kami ng mga kalaro ko at naglalaro kami. Masaya kaming pinapanood ng mga matatanda. Pero ngayon, iba na ang dulot tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan. maraming taon na ang nakalipas, Lola. Pero ang isipan ng ibang tao ay hindi magbabago. Hanggang kailan tayo maghahanap ng tamang lugar para sa akin, Apo? Kailan tayo matatahimik? Kapag natagpuan na natin ang lugar na itinagala sa atin ng Diyos, Lola. At ito ang tamang lugar para sa inyo. Lola, huwag na po kayo maghanap pa. Dito, ligtas kayo. Walang sino mang mananakit sa inyo. Kakaiba ka, Ining. Sa edad mong yan, na may malawak na pag-iisip, madaling magtiwala sa tao. Magaan po ang loob ko sa inyo, Lola. Pakiramdam ko po, nagkaroon ng pag-asang buhay ko. Akala ko po kasi, habang buhay na ako mag-isa. Pero nang dumating po kayo, nagkaroon ako ng isang pamilya. Ate, bakit mo pipiling mag-isa? Bata ka pa, Ate Vivian. Maganda, mabait, at may maganda kang trabaho. Ang swerte ng lalaking mapapangasawa mo. Oo nga, Ining. Bakit nga ba hindi ka pa mag-asawa? Lola, paano po ako mag-aasawa? Di kasintahan nga wala ako. Iba na talaga ang panahon ngayon. Bulag ang mga lalaki sa tunay na ganda ng isang binibini. Pero ito ang aking kahilingan para sa inyong dalawa. Balang araw ay makatagpo kayo ng lalaking tunay na magmamahal sa inyo. Ang magkaroon ng mga anak, makabuo ng masayang pamilya. Yun ang aking kahilingan. Kahit sa panahong yan, nawala na ako. Lihim na napaiyak si Ami. Paano siya kapag wala na ang kanyang Lola Loleng? Katulad ni Vivian, mag-isa na din siyang mabubuhay sa mundong ito. Ang lola niya ang nag-iisang pamilyang naiwan sa kanya. Sa di kalayuan ng 3 babae. Sa isang malaking bato ay nagkukubli ang Lolo Ingoy at Avel. Si Lolo Ingoy ay mariing sinusundan ng tingin ang bawat kilos ng matanda. Ayaw niyang ipikit kahit sandali man lang ang kanyang mga mata dahil gusto niyang makita ang gagawing pagbabagong anyo nito. Kapag nangyari iyon, agad siyang magpapatawag ng mga kapitbahay at sabay-sabay nilang papatayin ang aswang. Samantala, si Abel naman puno ng saya ang kanyang puso habang tinitingnan ang maamong muka ni Ami. Kahit pa nga nasa di kalayuan ang dalaga. Malapit na. Nasisinaga na siya ng liwanag na galing sa bilog na buwan. Malapit na. Ang ganda. Lalo ngayong nasisinaga ng liwanag mula sa buwan ng kanyang mukha. Tumigil ka. Bukas, ipatatawas kita. Pinaglalaroan ng aswang ang iyong imahinasyon. Tingnan mo, kakaiba ang kanyang kilos. Lolo, bakit kailangan pa nating magkubli dito? Di ba masama ang manilip? Pwede naman tayong lumapit sa kanila. Ilalantad natin ang sarili natin sa aswang. Kaya tayo nandito dahil huhulihin natin sila sa akto. Lolo, sabi nyo lang, isang aswang. Huwag mong idamay ang babaeng gusto ko. Sinasabi ko na nga sa'yo, Abel.
Huwag kang magpapalinlang sa iyong nararamdaman. Paano kung kaisa siya ng aswang na yan? Gusto mo bang magpa-recruit? Kung isa siyang babaeng nakatanda na sa akin, bakit hindi lolo? Umalis na tayo dito. Ang alulong ng aso'y sinyalis. May nakikita itong nilalang na hindi tao. Sa ganitong oras, ang kanilang kalakasan, maghahanap sila ng mabibiktima. Natatakot na ako, lolo. Umalis na tayo dito. Patay tayo kapag nakita tayo ng sinasabi mong aswang. Sino yan? May tao ba dyan? Lumantad ka! Huwag kang duwag! Daamoy tayo. Umalis na tayo dito. Agad na dumapa sa lupa ang maglolo at pagapang na umalis ng lugar na iyon hanggang sa makalayo. Pagdating nito sa bahay, tumingin sa itaas si Lolo Ingoy. Namumula ang bilog na buwan sa sobrang inilalabas na liwanag nito. Ito na ang hinihintay ng mga nilalang na may taglay ng itim na kapangyarihan. Kinilabutan siya, kaya agad ding pumasok sa loob ng bahay. Labis ang paghihinayang dahil hindi niya nakita ang pagbabagong anyo ng aswang. Mas lalo pa sana siyang sisikat sa kanilang baryo kung ito ang kanyang aaktuhan. Maalinsangan ang gabi dahil hindi makatulog si Abel. Babangon na sana siya para magpahangin sa labas. Lolo! Lolo! May bumagsak sa bubungan natin. Buko lamang yan ang nyog. Iba ho ang tunog na nahulog. Baka naglalandi ang pusa sa bubong. Iba rin ho ang tunog ng mga naglalandi ang pusa. Wala pong miyaw na naririnig. Lolo, di niyo ba narinig yun? Ano yun, Lolo? Lintik na aswang na yan. Bakit may aswang sa bubungan natin? Lolo, papatay tayo ng aswang. Huwag mo kaming tinatakot! Pumili ka ng ibang taong bibigtamahin mo! Kilala kita! Kung ayaw mong ilantad kita sa mga tao, lumayan mo kami! Tumigil na, Lolo. Narinig niya kayo. Umalis na ang aswang. Ang galing niyo po, Lolo. Napasunod niyo. Sumunod sa inyong aswang. Nakinig siya sa inyo. Yun ang turo sa akin ng lolo ko noon. Kapag may gumagambalang isang aswang, kausapin mo dahil makikinig sila. Basta't huwag silang sasaktan dahil babalik ang kanila. Lolo, totoo ba talagang sinasabi niyo? Kilala niyo kung sino ang aswang? Kilala ko. Kilalang kilala. At kilala rin siya ng aswang. Ang paggalaw nito sa kanya ay sinyales na winawarningan siya nito ayon sa kanyang mga ninuno. Kapag nalaman ng aswang na may nakikilala sa kanila, kusa itong umaalis ng lugar, maliban na lamang kapag ito ay nasaktan, at kusa rin itong babalik para magiganti. Subalit inaasahan na ito ni Lolo Ingoy. Kinabukasan din, wala na ang matanda sa kanilang baryo. Para makatiyak ay pumunta siya sa tinitira nito at pasilip-silip si Lolo Ingoy. Aha! Ay, Matandang matatakutin! Anong ginagawa mo dito, ha? Dadalaw ka ng ligaw sa akin. malakas ka. Ayaw mong lisanin ng lugar namin. At bakit ako aalis? Bahay mo ba to? At inaano ba kita? Nagmamaang-maangang ka pa. Huwag ka na magkaila. Ginagambala mo kami kagabi. Kilala na kita. Kaya huwag mo akong lalansihin. Umalis ka bago kita hubaran sa lahat ng mga taga rito. Bakit ba ang init ng dugo mo sa akin, ha, tanda? Kung ayaw mong may masamang mangyari sa'yo, tantanan mo ko! Tinatakot mo ba ako? Dahil lahat ng kasamaang ginagawa mo ay tiyak na babalik sa'yo.
Isa akong mabuting mamamayan. Ang kaligtasan ng aking mga kababaryo ang aking inuuna. Gusto ko silang iligtas sa mga katulad nyo. Anong iniisip niyo sa lola ko? Ha? Kayo ba ang kumukutsa sa lola ko? Bakit ninyo ginagawa yan? Bakit niyo siya pinapahiya sa mga taga rito? Ano bang kasalanan ng lola ko sa inyo? Alam ng lola mo kung ano pangangambalang ginagawa niya sa mga taga rito. Pigilan niyo siya. Mas makabubuting paalisin niyo siya sa lugar na ito bago pa maging huli ang lahat. Ano? Ikaw ang umalis, tanda. Ano? Nananahimik kami. Ikaw ang nanggagambala. Kapag hindi mo kami tinigilan, ikaw ang hindi namin patatahimikin. Sige, kampihan niyo ang matandang yan. Wala kayong alam. Pero ako, amoy na amoy ko. Alam na alam ko. Mabilis ang hakbang ng mga paa ni Lolo Ingoy. Lalong lumalakas ang puwersa ng kapangyarihang itim na sumasalubong sa kanya. Nang humarap sa kanya ang tatlong babae, ibig sabihin, hindi lang isa, kundi maaaring dalawa ang nakapasok na aswang sa kanilang lugar. Tama nga ang kanyang hinala. 2 dayo ang dumating sa kanilang baryo at kung sino man ang mahina at mas gutom sa dugo at laman, ang siyang hayagang mamiminsala at yun ay ang matandang si Loleng ayon kay Lolo Ingoy. Nagtataka si Abel dahil umalis ang kanyang lolo na mag-isa. Madalas ay nagpapasama siya rito kapag may pupuntahan. Sadyang nakakainganyo ang kanilang amoy. Isa ka sa mga lalansi na babaeng yon. Tigilan mo na ang kalokohan mo, Abel. Aswang si Ami. Ang ganda-ganda niya eh. Hindi ho totoo ang mga paratang niyo sa kanya. Tumigil ka! Ibang dulot ng kapangyarihang itim sa utak ng tao. Tiyak kong nahipnotismo ka. Kayo ka lang hindi nakikinig sa akin. Lolo, alam ko po ang hipnotismo. Tititigan ka sa mata hanggang sa makaramdam ka ng panghihina sa iyong katawan. Malalaman mo na lang sumusunod ka na sa lahat ng gusto niyang ipagawa sa'yo. Natumbok mo! Pero hindi ho ganun si Ami. Paano niya akong may hipnotismo? Gayong hindi nga siya makatingin sa akin ng mata sa mata ng diretsyo. Ako nga itong pilit na hinuhuli ang kanyang mga mata para maramdaman niya na may gusto ko sa kanya. Totoo siyang aswang. Lolo, Hindi lahat ng aswang may kakayang manghipnotismo. Ang totoo, ang mga galang aswang hindi makatingin ng diretso sa tao. Umiiwas sila dahil takot silang makakilala. Oras na tumingin ka, makikita mo sa kanilang mga matang baliktad ka. apo niyo ko, Lolo. Kahit papano naman ako sa inyo ang kakayanang makaamoy ng aswang. Malakas ho ang kutob ko. Maliho kayo sa pagkakakilala kay Ami. Paano mong nasabing kilala mo na ang babaeng yon? Kailan mo lang siya nakilala? Ngayon, ipapamalita ko sa mga taong aking kahilingal. Lakad na, Abel. Kailangan kong kumilos bago pa may mabiktimang aswang na yon dito sa ating lugar. Lakad na! Agad na nagpatawag ng pulong sa kanyang mga kababaryo si Lolo Ingoy. Pati ang mga opisyalis ng barangay, mga tanod ay kanyang ipinatawag. Hindi lahat ay dumalo sa pulong, ay naniniwala sa aswang. Gusto lang nilang mag-usisa. Kinikilala nila ang kakayahan ng matandang si Ingoy dahil ito ang itinuturing nilang pinakamatanda sa kanilang baryo. Si Abel ay nagdadalawang isip kung susuportan ba niya ang kanyang lolo. Wala naman siyang magawa kundi ang sumunod. Makinig kayong lahat, mga kababaryo! Nagpatawag ako ng pulong dahil hindi naligtas ang baryong ito. Nasa panganib tayong lahat, lalo na ang mga kabataan sa ating lugar.
Tama po ang sinasabi ni Lolo Minggoy. Kagabi lang po, may lumapag na aswang sa bubong namin. Mabuti na lang magaling ang Lolo Minggoy ko. Umalis ho ang aswang. Ay wala namang gumagambala sa amin. Paano na sigurong may aswang sa baryo natin? Narinig niyo naman siguro sinabi ng aking apo. Siya mismo ang nakasaksi sa ginawa ng aswang na yon. Lolo Minggoy, kung totoo ba na aswang nga ang ating lulusubin, sa palagay mo ba, wala ni isa man sa atin ang mapapahamak? Oo nga, Lolo. Di ba dapat magdadala tayo ng asin? O kaya bawang? O kaya krusipio? Huwag kayo mag-alala. Hindi natin hihintayin kumalat ang dilim. Mahina ang aswang kapag mataas na ang sikat ng araw. Sa gabi sila gumagala. Nambibiktima. Sa napili nilang biktimahin. May utak din ang mga aswang. Hindi kumikilos kapag alam nilang mapapahamak sila. Pero wala kaming narinig. Una kitang pinahamak ang aswang na sinasabi mo, Lolo Ingoy. Sa tanda kong ito, hindi kayo naniniwala sa akin? Hihintayin pa ba natin na may mabiktimang aswang na yon bago tayo gumawa ng aksyon? Gumawa tayo ng aksyon! Tama! Kung totoong may aswang, abay dapat natin siyang palayasin sa lugar natin. Tama! Palayasin ang aswang! Palayasin! Palayasin! Lumusob ang grupo sa bahay ni Bibian. Galit ngunit may halong takot ang nasa puso ng mga taong sumama. Mabuti na lamang ay may araw pa ng mga oras na yun at marami sila. Walang magawa ang mga aswang para makapanakita. Malayo pa'y natatanaw na ni Bibian ang grupo. Naririnig niya na ang mga sigawan ng mga ito. Napatayo si Lola Loleng sa kanyang kinauupuan. Ramdam niya ang banta ng panganib sa kanila maglola. Nagtataka man si Ami sa kaguluhang naririnig sa labas. Papalapit ang ingay sa kanila. Lumabas kayo dyan! Matandang aswang! Lumayas kayo sa lugar namin! Malis ka dito! Lumayas kayo! Lumayas kayo! Diyos ko, anong ginagawa nila? Huwag kayong matakot, Lola. Wala po kayong ginawang masama. Anong ibig sabihin nito? Bakit marami kayong sumugod sa bahay ko? Isa lang ang sadya namin dito. Ang dayong matanda na kinupkop mo sa bahay mo. Hindi mo pagmamayari. Kung hindi namatay ang may-ari ng bahay na yan, matagal ka na rin sanang wala sa baryong ito. Malansa ang bibig mo, Lolo Ingoy. Ha? Hindi ikaw ang aming sadya. Huwag mong itago ang matandang yan. Salot yan sa lugar na ito. Paano naging salot ang katulad ni Lola Loling? Pagmasdan mo siya. Kaya ba niyang gawin ang mga binibintang ninyo sa kanya, Lolo Ingoy? Oo nga no. Mukhang mali ka nga, Ingoy. Huwag kayong magpapadala sa salita ng babae yan. Nandito tayo dahil sa iisang mitin. Ang palayasin ang matandang yan dito. Mangyayari lamang ang gusto ninyo kung may ilalabas kayong patunay na banta si Lola sa baryong ito. Si Lolo Ingoy, siya ang buhay na ebidensya naming lahat. Mula nang dumating ang matandang yan, kahina-hinala na ang mga kilos, makahulugan ang kanyang mga tingin. Gusto niya panoorin ang mga batang naglalaro. Nakita ko, gusto niyang lapatan ng laway ang sugat ng bata. Ano? Laway? Nagsinita ko'y nagalit sa akin. Matalim ang titig niya sa akin. Pinagbantaan niya ako ng gabing yon. Hay, at nung gabi din yon, may dumapong aswang sa bubungan namin. Ay, nako! Diyos ko! Dapat palayasin ang matandang yun! Oo, palayasin yan! Palayasin! Tama na! Tama na! Lola, huwag kayong lumabas. Huwag kayong makinig sa kanila. Pasensya na kayo. Hindi gulo ang hatid namin sa pagtira dito. Naghahanap lamang kami ng aking apo ng matutuluyan.
Hindi namin intensyon ang manakit ng kapwa. At ayaw naming maging dahilan para magulo ang lugar na ito. Lahat tayo ay naghahangad ng katahimikan. Kaya kung ang pag-alis namin dito ang siyang magpapatahimik sa inyo, sige, aalis kami. Lola, huwag kayong umalis. Kapag sinunod niyo sila, para niyo na rin inamin ang totoo ang sinasabi ni Lolo Ingoy tungkol sa inyo. Aalis kami para mawala na ang agam-agam nila sa aking pagkatao. Ang pagtalikod ay hindi karuwagan, Apo. Hayaan mo na kaming umalis ni Ami. Tama si Lola, Ate Vivian. Mas mabuting umalis na kami. Pati ikaw, nadadamay. Lola, ayoko pong mag-isa. Sanay na po ako na kasama kayo ni Ami. Dahil po sa inyong naging normal ang buhay ko. Nagkaroon ako ng pamilya. Apo, magpatuloy ka sa buhay mo. Alalahanin mo ang bilin ko sa'yo. Kapag wala na kami, bumuo ka ng sarili mong pamilya. Sa pag-alis namin ni Ami, Jack na may darating na siyang bubuo ng buhay mo. Lola Loling, Ami. Ate, sana magtagpong muli ang landas natin. Mag-iingat ka, Ate Vivian. At huwag mo kami alalahanin, Ineng. Hanggat magkasama kami ng apo ko, ayos lang kami. Pero ani niyo ang aswang. Aalis na sila. Matatahimik na tayo. Sana, Paraan ninyo! sana nga. Sana'y makamtan ninyo ang katahimikan sa lugar na ito. Tuloy ang pagpatak ng luha sa mga mata ni Vivian. Malungkot na sinundan ng tingin ang maglola habang papalayo ito sa kanilang kinatatayuan. Narinig niya ang pagbubunyi ng mga taga-baryo. Labis ang pasasalamat nila kay Lolo Ingoy. Sobrang naawa siya sa sinapit na maglola, lalo na kay Lola Loling. Walang permanenteng bahay na matutuluyan. Pinalayas pa sa bawat lugar na kanilang pinupuntahan. Nagkaroon ng malaking kasiyahan sa lugar ni Lolo Ingoy. Lahat ay masaya dahil umalis na ang salot ayon sa inaakala nila, maliban kay Avel na hindi nagugustuhan ang nangyari. Apo, huwag ka na malungkot. Makatatagpo ka rin ng babaeng nababagay sa'yo. Nakahanip na ako, Lolo. Pero pinalayas nyo. Apo, isa siyang aswang. Nakita mo, sikat na sikat ang lolo mo dahil ako ang nakadiscobre sa tunay niyang pagkatao. Sana yung matanda na lang pinalayas ninyo. Hindi si Ami. Gusto ko siya, Lolo. Bait siya at maganda. Alam kong hindi siya aswang. Naniniwala ka ba na magbubunga ng mangga ang santol? Siyempre po hindi. Iisa ang lahi ang nananalaytay sa angka ng mga aswang. Kung hindi man ngayon, pagdating ng araw ay magiging isang ganap ding aswang si Ami. Tatandang katulad ng kanyang lola. Hindi na ako makatatagpo ng katulad ni Ami. Kalokohan! Ano bang hindi? Marami pang darating sa iyo dito. Dito sa ating baryo. Kaya wag mong dibdibin ang pag-alis ni Ami. Pagsama sila ng aswang niyang lola. Oh, makihalubilo ka sa mga binatang naroon. Makipag-inuman ka. Magsaya ka, apo. Dahil sikat na ang Lolo Ingoy mo. Sikat na ako. Ganito pala sa pakiramdamang sikat. Hindi na kailangang mag-viral sa TikTok o sa social media. Halos abuti na magdamag ang kasiyahan. Walang umuwi sa kanilang bahay nang hindi lasing. Nabusog ang lahat mula sa ambagan ng pagkain. Handa ng mga taga-baryo. Kinabukasan,
Usap-usapan pa rin ang pag-alis sa dayong aswang. Bida sa usapan si Lolo Ingoy. Panatag ang loob ng lahat. Muling naglalaro ang mga bata sa lansangan at may mga nagiinuman sa kalye. Sa kalaliman ng gabi, narinig nila ang sigaw ng babaeng buntis. Agad na nagsilabasan sa kani-kanilang mga bahay ang nakarinig ng sigaw na iyon. Anong nangyayari dito? Tingnan ninyo. Kung hindi pa ako nagising, baka nakuna na ang asawa ko. May umakyat sa bintana namin. Nakalapit na siya at pilit na hinahawakan ng tiyan ng aking asawa. Hindi agad siya nakasigaw sa matinding takot. Nagising ako dahil sa matinding init na nararamdaman ko. Kung hindi ako nagising, wala na sana ang aking mag-ina. Sinog! Agad siyang tumakbo at tumalon sa bintana. Hinabil ko, pero isang malaking itim na aso ang sumalubong sa akin. Grabe talaga nakakatakot. Ano kaya? Ay, Diyos ko. Isang nilalang lang ang makagagawa nito. Isang aswang na may kakayahang magpalit ang anyo. Isang babae. Natatakpan ng mahabang buhok ang kanya mukha. May mahabang maitim na kuko. Lolo Ingoy, kayo po ang nakaalam kung sino ang aswang dito sa ating lugar. Oo, alam ko. Kilala ko kung sino ang aswang. O hindi ba't napalayas na natin ang aswang? Nagbalik siya para kumante. Isa ka sa sumama ng araw na yon para palayasin siya. Maging kayo, humanda kayo. Baka gantihan din kayo ng aswang. Ay, grabe! Ay, naku, nakakatakot. Nagbalik ang matandang aswang. Mas malakas ngayon ang kanyang kapangyarihan. Doon, dinadaan-daan niya lang sa pagpaparamdam. Pero ngayon, pumapasok na siya sa loob ng bahay upang makapamisala at pumatay. Natatakpan man ng mahabang buhok ang kanyang mukha. Pero sinisigurado ko, hindi matanda ang aswang na yun. Mali ang sabantaha mo, Lolo Ingoy. Hindi ang matandang yun ang aswang. Hindi ba't sabi ko sa inyo, sa pamamagitan ng inyong pag-amoy, alam mong may aswang sa lugar na ito. Itinuro niyo ang matandang si Loleng. Natitiyak ko, isa siyang alagad ng kadiliman. Isa lang ang naamoy ninyo nang makapasok dito sa ating baryo. Pinaniwala niyo kami ng inyong mga kasinungalingan, Lolo Ingoy. Sinasabi ko sa inyo, hindi ang matandang yon ang sumulakay sa aking mag-ina. Hindi si Loleng. Balisang bumalik sa kubo si Lolo Ingoy. Hindi siya maaring magkamali. Amoy na amoy niya ang itim na kapangyarihan ni Loleng. Oo nga't minsan, wala siyang napatunayan na aktong nambibiktima ito. Pero itsura pa lang ni Lola Loleng ay nakatatakot na. Maaaring nagbalik ito at nagbagong anyo ayon sa mga ninuno ng mga matatandang aswang kapag uminom ng dugo at kumain ng laman ng tao. At sigurado siyang nagbalik si Lola Loleng. Lolo Ingoy, may kailangan kayo? May hinahanap ho ba kayo? May naaamoy ako. Tuloy ka, Lolo Ingoy. Hindi. Ilabas mo ngayon din si Loleng. Si Lola Loling? Hindi ho ba't kayo mismo ang nagpalaya sa kanila? Bakit ngayon hinahanap ninyo? Nagbalik siya. Naririto siya at naaamoy ko. Lolo Ingoy naman, baka iba ang naaamoy ninyo. Hindi ako maaring magkamali. Huwag mong mamaliitin ang aking kakayahan. May aswang sa loob ng bahay mo, Vivian. Ilabas mo kung ayaw mong madamay sa galit ng mga taga rito. Kaya kita pinapasok, hindi ba? Para makita mismo ng dalawa mong mata na sa bahay na to, ako lang ang nakatira.
Naniniwala sa iyo ang lahat ng tao. May kaalaman nga kayo. Pero, hanggat amoy lang kayo, hindi kayo nakakakilala ng tunay na aswang. Ipagmayabang mo ang iyong kaalaman na ipinamana pa ng inyong ninuno tungkol sa mga aswang. Lahat ng iyon ay mga haka-haka lamang. Hindi ba nabanggit sa iyo na iba't ibang klase ang aswang? May mga aswang na naghahangad din ng normal na buhay. Humihiling na mamuhay katulad ng isang normal na tao. Aswang na biktima lamang ng sumpa. Huwag kang humakbang papalapit sa akin. Nakasabit sa aking leeg ang pangontra laban sa itim na kapangyarihan. Isa kang matandang mapanghusga. Dahil sa inyong kamangmangan, marami ang nadamay. Ang mga nangyari, patikim pa lamang yon, Lolo Inggoy. Nabilang niyo ba kung ilan kayong sumugod sa bahay ko at nagpalayas kay Lola Loling at Ami? Hindi. Bilang na bilang ko. Hindi si Loling ang naamoy ko noon, kundi... Nagkamali ako! Hindi si Loling ang aswang! Nagkamali ako! Nagimbal ang lahat sa kanilang nakita. Parang wala sa sariling katinuan na tumakbo si Lolo Inggoy. Marami ang nagtataka. Sinalubong nila ang matanda at tinanong kung ano ang nangyari. Ngunit bumulong lamang ito na parang may sinasabi. Naaninag ang labis na takot sa mukha nito. Agad itong sinalubong ni Avella. Kanina pa niya hinahanap ang kanyang lolo. Nag-aalala siya dahil magdamag itong hindi nakatulog. Paggising niya ay wala na ito. Tumuloy si Lolo Inggoy sa silid at nagmamadaling kinuha ang lahat ng damit. Lo, anong ginagawa nyo? Bakit po kayo nag-iimpake? Anong nangyayari sa inyo? Bilisan mo, aalis tayo dito. Gayon din. Ho? Bakit tayo aalis? Huwag ka na magtanong pa. Bilisan mo na ang pagkilos mo. Saka ko na lamang ipaliliwanag sa'yo. Bakit to takot na takot kayo? Saan ba kayo galing? Shh! Huwag mong lalakasan ang boses mo. Baka marinig niya tayo. Ayaw niyang nababanggit ang kanyang pangalan. Mas lalo siya nagagalit. Sino ho? Maupo muna kayo. Sabihin niyo po sa akin, may nananakot ba sa inyo? Apela po, pakinig ka sa akin. Sa oras na ito, kailangan mong sumunod sa sasabihin ko. Hindi tayo dapat abuti ng dilim sa lugar na ito. Kailangan nating umalis at lumayo. Lolo, nagkamali ako. Kapag nalaman ng mga taga-baryo natin ang aking pagkakamali, tsak palalayasin tayo sa lugar na ito. Bago pa mangyari yon, uunahan na natin sila. Aalis na tayo. Kayo ang ayaw lisanin ang lugar na ito eh. Noon, oo. Pero kapag hindi tayo umalis, mamamatay tayo sa lugar na ito. Ano ho? Look, kinakabahan ho ako sa inyo. Narito ang aswang. Maghihiganti siya. Hindi siya titigil hanggat hindi nabibigyan ng katarungan ang ginawa ko namin kay Loling. Nagbalik ho si Lola Loling at Ami? Hindi. Hindi si Loling ang aswang. Nagkamali ako, Avel. Kung hindi ho si Lola Loling, sino ho ang aswang, Lolo? Kung kilala niyo ang totoong aswang, kailangan malaman ito ng mga tao. Paniniwala pa ba sila sa akin? Wala na, Apo. Mahirap nang ituwid ang kasalanang nagawa ko. Kung aalis tayo, paano sila? Wala akong kapangyarihan para iligtas sila sa aswang. Sa pagkakataong ito, kanya-kanyang pagliligtas sa sarili ang dapat gawin. Pero ho kayo ang nagkalat ng kasinungalingan sa baryong ito. Hindi kasinungalingan ang sinabi ko. Dahil totoong may aswang. Nagkamali nga lang ako ng pagkakakilala kung sino at hindi. Sabihin niyo sa kanila kung sino ang totoong aswang. Hindi. Ayoko. Wala akong sasabihin. Kahit anong gawin ko, buo lang ang isip ng aswang na maghigante. Lolo,
Kailangan nating magmadali. Malapit nang dumilim ang paligid. Papunta na tayo sa lugar na walang nakakaalam. Doon sa hindi tayo masusundan ng aswang. Kaya kumilos ka na, Apo! Maraming gustong pigilan si Lolo Ingoy sa pag-alis. Lahat ng damit ay bit-bit na maglolo. Nagtatanong sa matanda, ngunit walang nakukuhang sagot ang mga ito. Hindi makatingin si Lolo Ingoy sa mga kababaryo. Ang ginawa niyang pagkakamali ay hindi niya na maitutuwid pa. Alam ng matanda na malaki ang kanyang kasalanang nagawa, ang maghatid ng panganib at maaring mauwi pa sa kamatayan ng kanyang mga kababaryo. Samantala, ang maglolang Ami at Loleng patuloy sa paghahanap ng lugar na matitirhan. Umaasa si Lola Loleng na wala ng taong kukutya at husga sa kanyang pagkatao. Mabuti na at may naipong pera si Ami. Hindi nabawasan ang kanyang sweldo. Lahat ng gasto sa bahay ay sinagot lahat ni Viviana. Sa lugar na kanilang napuntahan, nakahanap sila ng rerentahang bahay. Agad silang tinanggap na may-ari dahil ipinakita agad ni Ami ang perang pambayad. Isang abandonado at malayo sa mga kapitbahay ang naging tirahan ng maglola. Marami silang nadatnang mga tao na parang walang pakialam ang mga ito sa kanilang pagdating at hindi sila itinuturing na dayo sa lugar na yun. Habang naglilinis ang maglola, dumating ang bisitang hindi inaakala nilang makikita. Lola Loling? Ami? Ha? Vivian? Apo? Ate Vivian! Nagkita-kita tayong muli. Ate, papaano mo na lamang nandito kami ni Lola? Ang importante, natagpuan ko kayo ni Lola. Ay, naku, Eding. Lola, namiss ko po kayo ni Ami. Ganon din kami, Ate Vivian. Nag-alala nga kami ni Lola kung paano at anong nangyari sa iyo pagkatapos naming umalis. Kayong nawala ng tirahan, kayo pa mag-aalala sa akin. Oo, Apo. Kahit papano, magkasama kami ni Ami. Pero ikaw, naiwan kang mag-isa. Napaligiran ka pa ng mga taong walang konsensya. Ay, tahimik na po ang baryo, Lola. Karamihan sa mga nandoon, nagsialisan na. Lumipat na ng ibang lugar. Bakit? Bakit po sila nagsialisan? Dahil daw may aswang sa baryo nila. Malakas daw ito at walang pinipiling biktimahin. Natakot ang karamihan, kaya ayon, maraming umalis. Dahil doon, marami sa mga kabaryo ang naggalit kay Lolo Ingoy. Dahil pinaniwala sila na kayo raw ang aswang. Mabilis ang karma. Sana mapatawad ni Ingoy ang kanyang sarili sa ginawa niyang panlilinlang sa mga tao. Isa po sa mga umalis ay si Lolo Ingoy. Dahil sa kanya, kaya naalarma ang mga tao sa lugar na yon. Nagpakalat siya ng maling impormasyon tungkol sa aswang. Malinis ng pangalan niyo, Lola. Pero patuloy na mararanasan ng mga nagpalaya sa inyo ang kaparusahan sa kanilang ginawa. Sinabi mong may aswang sa kanilang baryo? Ay kung ganon, totoong may aswang. Nalaman nilang hindi ako. Kung ganon, sino ang aswang na tinutukoy nila? Hindi nila malalaman, Lola Loling. Nananahimik ang aswang, pero ginambala nila. Ngayon ay mararanasan nila ang galit nito. Diyos ko, Ate Vivian. Basta ako, masayang masaya dahil nahanap ko kayo. Ineng, mag-isa ka na rin lang sa lugar na yun. Medyo malaki ang bahay na to. Bakit hindi ka na lang sumama sa amin dito? Oo nga, Ate Vivian. Mangyayari po yan, Lola Loling. Ami, yan po ang dahilan
Kaya sumunod ako sa inyo. Gusto ko pong sumama sa inyo. Pero hindi pa ho ngayon. Dahil may kailangan pa akong tapusin sa lugar na yon. Ay, ikaw ang bahala, Ining. Hihintayin ka namin. Sama-sama tayong tatlo. Hanggang dumating ang araw na palalayasin din tayo dito. Tinitiyak ko po sa inyo, Lola. Hindi na ho kayo mapapalayas ng kahit na sino. Ining? Hanggat magkasama tayo, Lola Loling, Ami, ipagtatanggol ko kayo